Paano mo nalaman na, ay, ready na ako magpakasal? Are you planning to have a baby? Hello mga ihas! Welcome back to my channel. So today is Valentine's Day. Hindi lang naman siya pang mag-asawa, pang mag-jowa. Pwede nyo rin siya i-celebrate with your friends, family, and syempre para sa sarili mo. So since meron kaming free time today, we will be doing a Real Talk Q&A. Before we start, please don't forget to subscribe to my channel, like and share this video, and hit your notification bell so every time na magkakaroon kami ng bagong video, mananotify kayo. So, let's do this! Okay, so first question. Can you be friends with an ex? Pwede, pero depende. Really, pwede. Pwede, pero depende. Yes or no? Yes, definitely. Paano? Bakit? Paano mo nasabi? Paano masabi? May mga naging ex ka ba? Naging friends mo? Paano kayo nagkaanuhan? Oo naman, may mga ex naman ako na kaibigan ko pa din hanggang ngayon. Ah, hindi. Kasi yung mga ex mo parang nasa circle of friends niya lang Oo, din. ganoon. Oo. So, pag nagkikita-kita kami, wala din naman kailangan. Yung mga panahon kasi na yun, hindi pa naman. Hindi alam pa mo pang yun? seryosohan. Parang meron naman kaming closure. Siyempre, dinaan yan sa magandang usapan. Hindi naman naging hindi maganda yung paghihiwalay niyo. Ikaw, pwede ba? Depende sa ex kung gaano ka-intense yung pagmamahalan namin before. Kasi aminin natin, may mga naging jowa kasi tayo na mabilis dumating, tapos mabilis din mawala. Feeling ko yun yung mga taong pwede kong i-friend, yung pagtatawanan ko lang, yung walang bitterness. Pero meron kasi tayong mga naging ex na talagang tumatak sa mga puso natin. Talagang, sakit! So parang syempre, lalo na ngayon, may asawa na ako. O, so naman, feeling ko talaga, hindi ko na siya pwedeng i-friend. Mas okay na yung casual na lang kami. Hi, hello, kamustahan? Yun lang. Selosa ka ba? Tanong yan sa'yo, di ba? Ako magtatanong, Mm. selosa ka ba? Ay, hindi naman masyado. Ba't naman selos? Paano siya? Si Ren seloso? Hindi. Hindi siya seloso. Pero may napagseloso na siya. Pero yun lang yun. Wala na siyang iba pang pinagselosa. No, ako seloso. Kulang yata ang 5 minutes dito sa sasabihin. Teka. Selosa ang babe ko. Talaga ba? Oo, selosa yan. Hoy, case to case lang naman yon. Hindi naman every time na may babae kang kausap. Hindi naman ganun. Hindi naman sa babae lang ang pag-usapan dito. Okay. Talaga ang babe ko, selosa naman yan. Pero May dahilan. may dahilan. Hindi yung magsiselos basta-basta lang ako nung walang magsiselos na. kakwenta-kwenta. Sa akin naman, wala naman akong binibigay na mali siya o kung ano man. Pero sa akin, Whatever. wala sa akin. Friendly lang naman. Okay. Basahin mo. Ikaw na magtanong. Have you ever cheated on me? Ladies first. Ako never. Never ako nag-cheat. Pagdating sa relasyon ako kasi yung tipo ng tao na parang ang hirap ko magkagusto sa iba pag meron talaga akong mahal. So, it's very impossible for me to cheat. O, ikaw, have you cheated on me? Kahit alam ko na yung sagot. Once na sinabing cheating, hindi lang yan sa pambababae, pero kasama yon. Yes or no lang, have you ever cheated on me? O di yes, Okay, paano ka nag-cheat? Bakit ka dumating sa ganong point? Siguro, I'm not sensitive na lalaki ng mga panahon na yun. Talagang pagkabinata lang yun eh. At saka tanda ko kasi dumating ako sa point na naging toxic na girlfriend ako. Kaya parang nagkaroon siya ng chance or nagkaroon siya ng rason para mag-cheat. Yun lang. Do you believe in second chances? Oo naman, naniniwala ako sa second chances. So tayo nga, binigyan ng ilang chance sa buhay. Mo. So look at us now. Oh, di ba? Ako naman, hindi lang sa second chance. Ako, lahat ng chances ibibigay ko as long as I still love the person. Ganun ako. Baka sabihin nyo naman na masyado ako nagpapakamarky or what. But, when I'm done, I'm done. That's it. What is my best and worst quality? Your best quality, napaka-pasensyosa mo. Sa lahat ng aspeto.
sobrang, sa ugali ko kasi talaga, masyadong moody, matantrum. So talagang siya lang nakaka-stand sa akin. Best quality ko. Best quality mo, babe, magaling ka mag-save. Ha? Magaling ka mag-save. Mag-save, mag-ipon. Oo, mag-ipon. Ah. Tsaka yung pagiging kuripot mo. Wala man lang yung yung mabait ako or what. Sige, anyway. Wala kang best quality ng ganun. Over worst quality, wala kang isang salita. So, Yun yung problema sa kanya. For example, Ha? Dali na isa Wala lang sample, Sige, wala lang sige, yun. Ang worst quality mo, nagagalit ka ng walang dahilan. Excuse me. Ano ako baliw? Tingnan mo, wala akong worst quality kasi ang hirap mahirap kasi- para sa iyo kasi mag-isip ng ang worst dam- quality. Ang dami ko. kasi. Hindi ka pasensyoso. Pasensyosa. Mainitin yung ulo Mainitin ko. yung ulo mo. Kasi pag kunwari hindi nagagawa yung gusto kong mangyari or yung ine-expect ko na mangyayari, hindi nangyari, ang sama na ng loob ko. Ay, eto mo yun. How can you say na ready ka na magpakasal? Paano mo nalaman na, ay, ready na ako magpakasal? Kasi tayo, sa ating dalawa, nag-usap tayo. We have a deeply conversation with each other. Tagalogin mo na kasi! So meron tayong malalim na usapan kasi doon. Kung handa na ba natin himukin ng buhay mag-asawa. Yan. Dumating naman tayo doon sa pareho tayo ng sagot na ready na tayo pareho. Kung ano man ang mangyayari sa buhay, pag-asawa, handa natin harapin. Ikaw, To be honest, dumating ako sa point na trabaho, bahay lang ako. Yung time ko parang umiikot lang sa ganon. May scenario kasi sa buhay ko na parang nag-knock sa akin na kasi may pamangkin ako. Umuwi ako dun sa mga side ng mommy ko. Tapos dumating ako sa kanila, sumalubong yung pamangkin ko sa akin. Nakita ko yung mukha niya na tuwang-tuwa nang nakita ko na para akong nanay na may sumasalubong sa aking anak. Yun yung time na parang, ay, gusto ko na magkaroon ng pamilya. Then I told him, ito yung gusto ko na mangyari. Then, siya, yun din yung gusto niya. It is very important na kayong dalawa ng partner nyo nasa same page. So, dun ko na-realize na ready na akong i-accept lahat ng responsibilities in life. Are you planning to have a baby? Actually, pagtapos ng video na to, gagawa na kami mamaya. what is your biggest fear? To die alone. Siya kayo magkaroon ako ng malalang sakit, ganon, yung mga sakuna, yun. What is your biggest fear? Ano? To lose the someone I love. Last question. Ito na. Ano ang mga changes sa buhay mo simula nang nag-asawa ka? Siguro syempre sa unang-una yung decision making. Yan, tama. Kasi kailangan ko na mag-consult sa'yo. Yung mga changes sa buhay ko, aside from my last name, yung nga, tama, decision making. Tsaka yung pera. Parang ako na yung nagbabudget. Kasi dati sanay ako ng ako lang. But right now, so hawak ko na yung pera naming dalawa. So parang kailangan i-spend ko siya sa makabuluhang bagay. Yun yung mga naging changes sa buhay namin. Ikaw, meron ka pa bang mga changes sa buhay mo? Wala na naman. That is the end of the video. I hope you like it. Don't forget to click the subscribe button over here. Give some love, like and share this video, and turn on your notification bell so you will be updated. Thank you for watching. Bye-bye! Bye.